Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, the National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Asec Bernie Flores po muli sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Miyerkules na naman po at oras na muli ng isang masustansya at makabuluhang kwentuhan ang inihanda namin para sa inyo. Noong nakaraang linggo ay pinag-usapan natin ang tungkol sa food safety o kung paano natin malalaman na ligtas sa mga pagkain ating binibili o bibilhin sa merkado. Lalaman natin na hindi dapat basta-basta kuha lang ng kuha o bili lang ng bili ng pagkain. Importante na basahin natin ang label ng mga ito. Suriin natin simula sa pangalan ng produkto hanggang sa mga ingredients ito para sigurado tayong ligtas ang ating mga kakainin. Ngayong hapon, pag-uusapan naman natin ng mga tips para matiyak na ligtas sa mga pagkain ihahanda natin sa bahay. Simula sa pagbili, sa paghahanda, sa pag-imbak, at pati na sa personal na kalinisan. Makakausap din natin mula sa Santa Maria, Ilocos Sur ang isa sa ating mga Nutriskwela radio station. At makikibalita rin tayo sa ating field reporters mula sa Region 11 at sa Region 12 sa Mindanao. At syempre, babalitaan din tayo ng ating reporter para sa mga accomplishments ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Punong-puno na naman ang ating hapon ng masustansya at makabuluhang talakayan kaya abangan ninyong lahat yan para sa inyong dagdag kaalaman. Huwag kayong bibitiw at samahan nyo kami sa isang oras na kwentuhan. One Nutrition, One Nation will be right back. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang palagiang pagtingin o pagbabasa sa label ng biniling produkto ay isang paraan upang makasiguro na ligtas ang inyong kinakain? Dito kasi nakalagay ang nutritional content ng isang produkto tulad ng dami ng calories, fats, protein, sodium, vitamins at minerals at malalaman rin dito kung kailan ginawa at ang expiration ng pagkain. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Kayo po ay nakikinig pa rin sa One Nutrition, One Nation program at kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Asec Bernie Flores. Ngayong hapon, kukumustahin natin muli ang Radyo Kailian, isa po sa ating Nutriskwela Community Radio Stations mula sa Santa Maria, Ilocos Sur. Nasa linya po ng ating telepono ngayon si Station Manager Dr. Rafael Querubin. Naimbag na malem, Apo Querubin. Naimbag na malem kayong Asec Bernie. Opo. Kumusta po ang mga kababayan natin dyan sa Santa Maria, Ilocos Sur? Mabuti naman po. Ngayon, wala naman tayong maganda naman ang panahon, wala namang bagyo. Kaya, ganito po, mabuti po. Kumusta din po sa ating Santa Maria Mayor na si Mayor Edgar Florendo? Ayun po, medyo very busy rin sa kanyang mga gawain sa munisipyo. At kuminsan kumukusta naman sa atin dito Asec Bernie. Nagbo-broadcast din po. Medyo ginagawa pa rin yung kanyang programa pero sabi niya noon magpo-program na rin po siya. Sa atin naman pong Community Radio Council Chairperson na si Mrs. Consolacion Supnet. Kumusta po sa kanila? Pati na rin po yung mga bumubuo ng ating broadcast staff. Sa ngayon po, very active ang ating gagalang-galang na municipal administrator, si Binibining Consolacion Supnet. At palagi po siyang nakikipag-communicate sa assistant station manager natin tungkol sa mga gawain na kanila pong ginagawa ngayon. Okay, mabuti naman po malaman yung mga kabisihan ng mga tao at saka yung mga bumubuo ng ating Community Radio Council
Kumusta naman ba ang operations ng Radyo Kailian? Mula nung una po namin kayong na-interview, Apo Kerubin, meron po bang mga bagong mga pakulo ang Radyo Kailian? Sa ngayon po, medyo maganda na ang ating registration, regular na ang programming natin. At nagpapasalamat po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapagsilbi sa ating mga kababayan. At sa ngayon po, meron tayong mga bagong pakulo, kagaya nung station na yung program natin na Oras de Nutrition. Meron tayong pakulo na text quiz na kung saan yung mga nakapagbibigay ng tamang sagot, tinetext lang at binibigyan sila ng 50 pesos electronic load. Dito po 50 pesos. Donation ng ating mga kaibigan sa Radyo Kailian. So marami naman kayo nakukuha donation. Meron Pwede na rin. Tuwan-tuwa siguro yung mga nakikinig sa inyo. Medyo ganun din. Dumadami rin po yung mga nakikinig sa atin, kaya lang yung sa limited area lang naman ang responsibility natin. Opo. Kaya nga kuminsan may plano tayo in the future na kung pwede lang itataas natin yung power ng ating registration natin. Opo. Dito po ba nung mga nagdaang bagyong Pedring at saka Kiel, nakatulong po ba ang Radyo Kailian? Sa aking palagay ko ay malaking tulong din yung mga nagampanan natin, mga nagawa natin. Kasi yung registration natin nakapagbibigay din ng warning sa mga ating kababayan. At lalong-lalo na nung dumating yung automatic weather station natin na kabibigay lang ng Pag-asa, direct din na tayong binibigyan tayo ng mga feedback, mga signals para sa ganun may bigay din natin sa ating mga kababayan. Uy, ang ganda naman noon kasi meron na kayong weather station. Automatic weather station natin. Kabibigay lang sa amin itong mga 3 months ago. Oo, tamang-tama before the Pedring. No, tama-tama po dun sa Typhoon Pedring. At hindi lang yun mga typhoon signals, kundi nakakatulong din sa ating mga kababayan tungkol sa mga pagtawag ng relief of assistance. Meron ding nagre-report tayo na accident at mga magulang ko nagre-request pati siguro sa crime prevention, nakatulong po ba yun? Ganon din, Nasek. At mga parents din, malaking tulong din dahil kung minsan nagte-text sa atin at hinahanap din mga anak na hindi pa nakakauwi. Ganun ba? Ang galing naman. So nag-expand na yung gamit ng ating community radio. Ano po? Ganun din sa announcement ng cancellation of class. Oo. Normally noon sa text namin dinadaan, pero with the presence of the radio station, nakakatulong na rin sa pag-announce natin sa cancellation of classes sa atin. Dr. Kerubin, meron po ba ng ibang radio station diyan sa malapit sa sa Santa Maria? Sa Santa Maria po wala. Wala. Kami lang, pero itong pinakamalapit sa Candon City, yun isang radio station na mas malakas kasi pinalakas na yan na ASEC. Mabuti naman. Maliban po doon sa paghahanap ng mga parents dun sa kanilang mga anak, nagte-text sa inyo, paano po nakakatulong yung Radyo Kailian sa mga mag-aaral ng Ilocos Sur Polytechnic State College? Naku, malaking tulong po, ASEC. Kasi malaki po. Kung minsan ginagamit din na rin sa training ground para sa pagdidiscover ng mga talentong estudyante, mga skillful. Kaya kung minsan nga in-encourage natin sila na gamitin yung registration natin kung minsan sa mga programming. At saka yun, may mga volunteer students tayo sa broadcasting natin. Okay. Mga masscom students po yun? Wala pa rin po kaming masscom students. Wala pa. So ano po yun? Radio broadcasting course? Bale, parang parang nagpa-practice na lang kasi may mga nadidiscover kami magaganda naman ang tinig. Kaya kung minsan inaalaw namin sila sa isang program, tumutulong din. Parang OJT. Ang OJT ASEC. Meron pa rin kayo, Doc, ng yung nyo, yung naalala ko yung mga awitin ninyo na mga magaganda. Meron pa ba yun? Meron din po. Ini-air nyo pa? Yun ang isang magandang feedback na tatanggap namin. Maganda raw yung mga ganun, yun parang bumabalik tayo sa dati, mga halimbawa sa Ilocos kasi ganun.
Kaya Oo. marami pa rin mga magulang na gusto makinig sa Gusto mga Ilocano. marinig yon kaysa yung mga hip-hop at saka mga Ayun. hindi maintindihan na mga kanta ngayon. Ano po? Ganun nga po yun sa ASEC. Oo, nakakatuwa naman. Ang ganda naman po mapakinggan yung mga gano'n ninyong balita, Dr. Kerubin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng paunlak dito sa aming imbitasyon na makausap kayo ulit para naman marinig ng iba pang Nutri-Eskwela community radio stations natin na marami pang pwedeng gamit ang ating radio station maliban doon sa news broadcast o mga most requested song. Ano po, marami pa even sa disaster operations at saka dito sa ating mga information para sa mga mag-aaral. So maraming salamat po Dr. Rafael Kerubin. Karangalan ko pong mapakinggan ako ng mga kababayan natin at nagpapasalamat din po ako sa Department of Health at National Nutrition Council dahil sa pagbibigay ng radio station sa atin at asahan po ninyo na pag-iibayon pa natin ang ating interes para sa ganun makaabot tayo at makatulong tayo sa mga nangangailangan ng tulong. Naku, yan din po ang aming layunin dito sa ating programa. Maraming salamat po again, Dr. Rafael Kerubin. Siya po ang ating station manager ng Radyo Kailian, 97.3 MHz FM sa Santa Maria, Ilocos Sur. Pakikumusta na lang po kami sa lahat ng ating kababayan dyan sa Santa Maria, Ilocos Sur mula po dito sa One Nutrition, One Nation. Kasing po sa ating mga kababayan. Salamat okay po. Tutok lang po mga kanutrisyon at susunod ng ating main topic for today. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahigit sa 40 na uri ng sustansya ang kailangan ng katawan araw-araw para manatiling malusog? Pangunahing dito ang tubig, macronutrients gaya ng protein, carbohydrates at fats, at micronutrients tulad ng vitamins and minerals. Walang isang pagkain na nagtataglay ng lahat ng sustansyang ito. Ugaliin kumain ng iba't ibang uri ng pagkain upang makamtan ng tamang dami at balanse ng sustansyang kailangan ng katawan. Dapat ba lang kasing mabuti ang pagkain araw-araw? Piliin lamang ang sustansyang convenience foods at importante rin na tangkilikin ang fortified foods at ugaliin ang pagbabasa ng mga labels. Kung gagamit ng mga food supplements, importante na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at alam naman natin lahat na ang pagkain at tubig ay lubos na importante para tayo ay mabuhay. Pero alam niyo din ba na may mga sakit na posibleng makuha sa mga pagkain at tubig? Aware ba kayo kung ano-ano mga sakit na maaari nating makuha sa hindi ligtas na paghahanda ng pagkain? Paano ba tayo makakasiguro na ligtas ang ating pamilya sa pagkain ating ihahain para sa kanila? At para sa hapon na ito, makakasama natin ang Senior Science Research Specialist ng Food Research Development Group ng Food and Nutrition Research Institute or FNRI ng Department of Science and Technology, si Miss Marieta M. Pumanlag. Miss Marieta, kumusta at masustansyang hapon sa iyo? Masustansyang hapon din po. Mabuti po kami dito sa FNRI. Okay, thank you very much sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na. Apo. O, sige. Pag-usapan naman natin ngayon ang food safety. Oo, kasi nababalitaan natin na may mga binebentang double dead na karne o yung tinatawag sa dyaryo na botcha. Bakit hindi ligtas kainin ang mga pagkain ganito, Marieta? Okay, yung pong double dead na mga karne na galing sa baboy na sinasabi po na namatay sa isang sakit, hindi natin alam kung anong klaseng sakit po ito. Tapos ito ay kinakatay at pinagbibili. So ito po yung lumalabas sa ating mga merkado na tinatawag na double dead. So kung mapapansin niyo po, itong karne nito ay maputla ang kulay na parang medyo greenish at saka gray yung kulay niya, may discoloration. Tapos pag hinawakan niyo po, ito ay medyo sticky yung consistency niya o parang slimy. At higit sa lahat, masama na po yung amoy niya, amoy bulok na. Tapos siya po ay malamig kasi pinifreeze po nila.